lang jud to. Wala judgment no sa sige, pero before that, ako sang basang sa pulong sa Ginoo sa Zacchaeus 19, ay Zacchaeus, Luke 19 verse 1 to 10. No sa English, he entered Jericho and he was passing through. And behold, there was a man named Zacchaeus. He was a chief collector and was rich. He was seeking to see who Jesus was. But on account of the crowd, he could not because he was small and stature. So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was about to pass the way. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay in your house today. So he hurried and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all grumbled. He has gone. Di lang ha, na ano, mangguko karang hanap na akong pananaw. He was gone and to be guest of the man who is a sinner. And Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, since he is also a son of Abraham, for the Son of Man came to seek and save the lost. Amen? So mao gani ang pulong gayud sa Ginoo karon na adlaw about sa life ni Zacchaeus. So kisa naka-memorize sa life ni Zacchaeus. Nung story na siya sa mga bata no si Zacchaeus tong putot na lalaki. Mao nang primitigi na share. Pero dari na to makita no, ang life ni Zacchaeus, it was amazing life no. Tung na-encounter niya si Jesus Christ. Pero before that, no, nako story about sa isa ka mag-uyab. Isa ka adlaw, grabe ang away sa mag-uyab. Na to the point na grabe ba na karang lala na jud kaayo. Tungod sa kapungot sa lalaki, tungod sa iyang kalagot sa iyang uyab, iyahang gipatay ang iyahang uyab. Unya, ang sang gibuhat niya, iyahang gitago niya ang lawas sa iyang uyab dito sa pinakalayo kayo na bukid. Na wala joy maka-discover siya. Na wala joy sa tawagan na karang ebidensya ba na siya joy nakapatay. Gitago niya ang lawas sa babae sa iyang uyab, gilubong dito. And daghan na nangita, no, especially ang ginikanan sa babae, asa naman. So ang conclusion nila na wala ang nagmissing ang babae. Pero wala jud nakabalok kung kinsa jud ang nagpatay sa iyahang uyab. Yang katong lalaki, pila na ka years ang nilabay, nakaila na siya daraa sa Ginoo. Na-encounter niya si Jesus Christ. Na-experience niya ang gugma, ang kaluwasan, no, ang forgiveness ni Lord sa iyang life. No, gipasaylo siya ni Lord, na-experience niya ang forgiveness, no, sa tanan niyang sala na buhat daraa sa Ginoo. No, gipangayo po niya pasaylo tong gibuhat niya sa iyang ex. Then, naghuman, nakapamilya na siya, na siya asawa, nagkaanak na siya, tapos nag-ministry, grabe kayang karang radical kayang love dira kay Lord ba. Pero despite anak tanan, piminti naga-convict ang Ginoo sa iyang gibuhat towards sa iyang ex. Dili siya katulog, karang, although na feel niya, I am forgiven, pero naadyo si something na kailangan niya itama ang unsa ang dapat itama. So grabe ang conviction ni Lord sa iyang life. Iyang gibuhat, ni-decide siya, okay Lord, itama na ko ang dapat itama. Nag-amin sa siyang asawa, amin sa siyang pamilya, na nga niyang gibuhat, nakuratan ng all. Wala man mo nag-iingon. Pero ang asawa, love, ayaw na itugan, love. Okay na nagipasaylo na ka ni Lord. Nawala na tong shame, wala na tong ano. Pero, ang lalaki, dili, kailangan na ko ni. Kay, nag-convict si Lord sa iya, kaya nga naman, kailangan ako i-serve ang justice sa ako, ang ex-girlfriend. So, ang gibuhat, ni-add to siya sa police.
Giamin niya tanan niyang sala, giunsa niya pagpatay ang ex, asa niya gidala ang lawas. Og dito discover sa pulis na siya jud ang nagpatay. Na-amaze ang pulis. Na, hala, naabay day mutugan, di ba? Usahay ginig term na to, naabay kawatan na mutugan. Pero ang lalaki, no, nakailadara kay Jesus Christ, despite na past na to nakahitabo, pero gitama niya ang dapat itama. Gikorek niya ang dapat i-correct. So that is why mo na kong title karon. How do you take responsibility for your sins? Kung sa baka ka responsible sa dihang makasalata towards God and towards other people. You are responsible ba sa imong action? You are responsible ba sa imong repentance? You are responsible ba na nangayo ko pa sa ilo, Lord? Every time na atay nakabuhat against sa atong isig katao, are you responsible for it? No? Mao nga to ang lesson karon. And actually sa una pa lang jud, sa sinugdanan pa lang jud, mao jud ni ang karang weakness jud sa isa ka tao. Gusto na itong forgiveness, but there are few who are willing to take full responsibility for their sins. No, especially sila Adan ug Eve, mao jud na itong pimintig sample. No? To nakasala sila Adan ug Eve, usang pangutanan ni Lord, kisa man nagingon sa inyo na nagkauno na iyo ang tree of knowledge of good and evil. Usang gingon sa lalaki. Ang imo manggong babaeng gihatag, Lord. Natintal ko. Then, pangutanan na po ni Lord ang babae. Kisang, anong gibuhat man to nimo? Anong gikaon man to nimo? Usa pong response sa babae. Katumagong bitin, Lord, na ilad ko. Nakaon na ko ang imong pinagbabawal, no? Na prutas. You see, wala tong, in the beginning pa lang ba, ang tao, lisod kayo para sa iya ha, i-take niya tong accountability na iyang gibuhat ba? And we know na nato mga niagi na itong mga sermon, nadunggan na to, na ang always na itong madunggan ng sermon is about we release forgiveness sa itong nakasakit sa tua, katong nakarang nakalimbo sa tua, nakasayop sa tua. Karon, no, we talk about no karang maging responsible ta sa panahong nakahimutag sayop sa atong isig ka tao. Amen? Ganun lagi. So, dili mo gusto. No? Maging responsible ta sa atong mga actions. Ikson. Mao din kinabuhi Diyos isa ka Kristohanon. So, we see sa life ni Zacchaeus, isa sa ka chief tax collector. No? Ilado ang mga tax collector na kawatan. No, kung sa una karon atong mga politician, mga kawatan, no, gapangawa sa kaban ng bayan, how much more po sa life po ni Jesus, no, daghan po kay na ang tax collector, ilado jud na sila na example, ang ilang tax 10% lang, ang ilang buhaton himuon nila 50%. No, ang 40 ilaha, ang 10 dito sa nasud. So you see, usa ka grabe jud, no? And ilado jud ang mga tax collector no naga-take advantage, nagalimbo sa mga tao, especially sa mga pobre. Pero sa life ni Zacchaeus, tung nailhan niya si Jesus Christ, wala niya gi-justify iyang sins. Wala niya gitago iyang sin. But instead, gipakita niya kung usa tong tinuod na maging responsible siya sa iyang sala. Tung nailhan niya si Jesus Christ. Amen. Karon, una, responsibility start with a genuine repentance. Magsugod jud ang responsibilidad kung ikaw tinud-anay nagahinulsol sa imuhang mga sala. Maoning lisod jud sa isa ka tao bilang tao na every time makasala ta, mag-apologize ta, sige tag-justify. Sorry kaayo. No na. Every time usay mag-away no sa kaminyoon, sorry kaayo nakasala jud ko. Pero ikaw manggod na, nagsugod na. No dili jud maghusay, no kapila na jud na. No, especially sa minduhan ni Joel ko na kung mag-away ta, dili na ta sig justify. Ayaw na sig ikaw manggod. Dili na ta mag-ana minduha, magtambaganay minduha.
No, sige tag-justify. Undi kaya, nagapangitak tag blame sa uban ba para ma-lessen tong guilt ni mong nabati. Ah, siya manggani, gibuhat manggani to niya, dili na maputo ako isa. No? And dara nimo makita na walay tinuod na repentance, wala tong tinuod na paghinulsol ba. If ang person gani dili tinuod na iyang paghinulsol, will never truly take responsibility sa iyang gibuhat. No? And mo na igsuon, ang responsibilidad jud nag-start na nagasugod na siya kung tinud-anay ka. Karang sincere ka ba nangayog pasaylo, dara dili lang sa Ginoo, pati na po sa isig ka tao sa dihang nakasala ka sa iya. Nakasala ka si mong silingan, nakasala ka si mong anak, nakasala ka si mong asawa, bana, nakasala ka deres inside sa church. You are sincere, no? Mangayog pasaylo. And dara no mahitabo lang na ako ang tinuod na repentance nagasugod na siya sa iyang pag-ila dara akang Jesus Christ. Amen. Just like Zaccheo, tong nailhan niya si Jesus Christ, na encounter niya si Jesus Christ, no? Usa niyang life before he was a tax collector, no? Ga-take advantage og makwarta sa isig ka tao. Tong nadunggan niya na moabot si Jesus sa ilang lugar. Siya mismo gusto niya mailhan si Jesus Christ. Tungod sa kadagag tao nagasunod-sunod kay Jesus Christ, usa ing gibuhat ni saka siya. Tungod kay putot man siya, gamay man siya. Ni saka jud siya sa ka fig tree. Amo ti term dari pero fig tree na siya. Ni saka siya and tungod sa iyang faith nakit-an siya ni Jesus Christ. Usang gingon ni Jesus, Zaccheo, naog dayon kay karon dayon mo adto ko sa iyong balay. And usa ang nabuhat ni Zacchaeus na paadto niya si Jesus Christ no na may kalipay. Dara nimo makita ba ang isa ka person kung paano niya na-receive si Jesus Christ and paano po no nakita ang isa ka tao no nagrepent sa iyang sin. The moment si Zacchaeus na-experience niya ang kaayo, ang goodness ni Jesus yung life. Remember, sa tanang tao dito, si Jesus radyo ang wa nag-judge siya. No, makita nimo sa life sa Luke 19, makita nimo wala na gyud si Jesus, ikaw tax collector dapat mga inakagpasaylo karon, naglimbo ka sa mga tao. Wala niya actually no, wala pa nagwalay si Jesus Christ, pero si Zaccheo na-experience na niya ang kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. And, tungod sa experience ni Zaccheo sa kindness na ginapakita ni Jesus Christ sa iya, that leads him into a genuine repentance. Ingon sa Romans 2 verse 4, or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you into repentance? Ang kaayo, ang or ang kindness, usang sa Bisaya, kaayo, no, sa Ginoo, ang intention is to lead us into repentance. Na-encounter ni Zaccheo, no? Sa tanan tao, sa iyang palibot, kanunay nag-adjust siya, kawatan, siguro mo guri piminti madunggan, no? Kawatan. Pero si Jesus, wala, niadto siya sa balay dyan ni Zacchaeus. And usang reklamo sa mga tao sa iyang palibot, anong nakaon man na si Jesus sa makasasala? Dapat dili ka mo daraa. Diba? Usay term karon na, dapat dili ka mo sabay-sabay na sila, kabasi matakdan ka. Ha? Pero si Jesus, and tungod ana igsuon, usang response ni Zacchaeus, usa natindog siya, stood up siya. And usang response, I will give half my wealth to the poor. Usa, akong ihatag ang akong katunga, no, na kayamanan sa pobre. Mao niyang repentance, gideclare ni Zacchaeus. Ano siya, kung makalimbo pa dyan ko og tao, ako pa dyan ang ibalik 4 times sa ila. So imagine, usa ka dato si Zaccheo. No, imagine na to karon hiwi so kami imagine no ang sa mga politician nangawa to karang kaban sa kwarta sa tao. Imagine kung sa ka trillion no, kung kaila sila dara kay Jesus Christ, no, willing sila
no iuli ang kwarta. Nga, amen. Amen, igsoon. So, walihan, no, mahimo silang sama kay Zacchaeus, igsoon. Pero dara, and mao nang response ni Zacchaeus sa iyahang repentance kay Lord. Sa tong nadawatan niya ang kindness, nadawatan niya ang salvation kang Jesus Christ. No? And if you really experience ang goodness, ang kindness ni Lord sa imong life, dili jud pugos ang imong paghinulsol towards kay Lord and towards dara sa imong isig kataw, especially kung nakasala ka sa iya. Especially kung nakahimo kag dili maayo sa iya. Dili lang maayo pati sa istorya, pati po sa karang huna-huna. No? Og dili pod, usa pa dili ka mag and ang kung na-experience yun nimo ang goodness, ang kindness ni Lord, dili ka karang point ba, karang ang mga tao good na, dara na siya mo amin sa dihang masakpan na. Imagine na kung kanunay mapansin, katong ganing taong nasakpan sa iyang sala, mao po tong kanunay sig-justify sa iyang gibuhat. For example, butang nato ang nag-cheat, no, mga ang babae man o lalaki nag-cheat sa iyang partner. Is nasakpan, mao po to sig-justify. Wala namang gutong kainit na ko nagugma, na wala na mo tong spark. Ay, imbot na lang jud. No, wala tong responsibility, wala tong accountability sa iyang action ba, sa iyang gibuhat. Pero kung ikaw mismo igsoon, up until now, na-experience nimo ang goodness, ang kaayon ni Lord, especially ang forgiveness igsoon, ikaw mismo, you are willing na mo confess, mo admit, no, sa imong sala, especially dara sa imong isig katao. And we take full responsibility sa atong sala if we truly repented it the moment na maging responsible ta sa ato ang mga actions. No, o sa atong paano ta maging responsible, i-admit nato ang atong mga sala. Repent igsoon. Admit your sin. No, confess your sin to God. Kung nakasala ka sa isig katao, confess it to Him directly pod. No, mahayog pasaylo pod sa iyaha. No, ayaw na sig-justify, karang self-justification. Sorry kaayo, nabuhat mangguna ko to, pero ano manggod? Wala dyan ako to natuyo. Nakaano jud ko. No, ayaw na sig-justify igsoon. But, sa pang, ang repentance is mubiya jud ka sa imuhang sala. Talikdan jud nimo ang imuhang sala. Kung tinuod na nagahinusol ta dara sa atong mga gibuhat, no, against kay Lord o against atong isig katao, dili na nato nabuhaton igsuon. No, dapat makita, ipatunayan nato sa ato ang action, ang ato ang repentance. Okay, usay maayo rabi ata mag-remorse. Lord, pasiluan jud ko sa akong gibuhat. Nakalimbo jud ko og tao, Lord. Pero then wala yung resulta ba? Pero remember that ang repentance mga igsoon, isang word na repentance sa New Testament is a Greek word is metanoia. No, metanoia means a change of mind. No, change of mind. Means ana, no? Kailangan ang pagrepent nato igsoon dili lang ng change of behavior but instead nagasugod po na sa change of your mindset. Remember that sometimes if we talk about repentance, usay nag-encourage na sa mga tao na, "Hoy, undangan na imong sala, repent ana, ayo na balik ka." Pero igsoon, you can stop sinning but still not truly repentant. Example, if you encourage people na nagalantaw og porn, encourage nimo, "Hoy, ayo na paglantaw og porn, sala jud na siya." Confess dara sa Ginoo. Kung dili niya i-change ang iyang mindset, ang repentance igsoon nagsugod sa mindset. O kung dili niya na i-change ang iyang mindset, pwede man go na muundang siya og paglantaw og porn pero wala tong repentance ba? Wala tong tinuod ng pagpasaylo. Pwede na dili na nato buhaton ang isa ka butang pero wala tong directly nangayo og pasaylo dara sa isig ka tao. But igsoon, repentance, sa masong gingon ganina, repentance is not just a change of behavior. It is a change of mind. Na ang sala, no, ang pag-cheat, no, ang
ang paggasip, ang paglibak, ang pagdaot na to sa itong isig katao, ang pagkawat no sa isig katao, makaguba jud na siya, sala jud na siya, and sala na atubangan sa Ginoo. If you change your mind, no, about dara sa kaayo ni Lord, about sa karang forgiveness ni Lord, ma-change jud ang imong life. That kung nga na ang atong mindset igsoon about sa sin, about God, and about draa sa atong isig katao, that way of mindset that leads you to change your behavior. Amen? Luya lagi ta maigsuon. No? Nanabat ay ginabati. No? In Jesus' name, maayo jud ta sa pangalan ni Jesus. No? Kay daghan ng mga balatian ron. So, no? Kung na-change ang ato mo, ganitong ginaingon sa Romans 12 verse 2 na, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by renewing of our mind. Nato'y gingon tong sa mong JMM, nindot kayo itong topic dito, about si Satan, ang kanunay yung battleground, ang imuhang mind, kanunay siya ga-insert og lies, kanunay siya naga-insert si mong mind, na karang gina-twist niya ang truth. And usang ginapaklaro sa mga, karang gina-direct niya ba na kita, anak ta sa Ginoo, na atay gahom, na atong mo fight back ta sa atong kaaway, pinaagi sa pulong sa Ginoo. No, change your mindset, igsoon, pinaagi sa pulong jud sa Ginoo. Kung nagsugod na change ang atong mind, ang ato pong change of behavior mag-follow ra jud na sa atong kinabuhi. Kung ikaw na-experience sa kaluoy, sa kaayo sa Ginoo, sa forgiveness ni Lord, kusa na lang ka, no, na mo, release of forgiveness sa atong isig katao. Kusa na lang pud ka mo amin sa imong sala, bis kapag wala pa ka nasakpan sa imong ginabuhat. So repentance is not just remorsing your sin or just stopping sinning, but change your mind toward sin, toward people, and especially trust sa Ginoo. And the moment Zacchaeus encountered Jesus, he showed his repentance by changing his minds, which led to a change of life. Na-change ang iyang mindset toward Jesus. Na-change iyang mindset toward money. Na-change iyang mindset toward people and towards iyang sin. O sa paano na-change iyang mindset? Ikaduha, responsibility requires restitution. So ang word na restitution, Nixon, panagsalang nato ni Usay mahisgutan dari inside sa church. No? Ang genuine repentance, Nixon, nagapakita na siya kung responsible ta sa atong mga actions o atong itama ang atong mga mali ug mao na ang restitution. No? Remember na ang repentance ug ang restitution is different but yet connected. Ano jud na siya, karang nakakling jud na siya sa isa't isa. Ang repentance is nag-confess ka sa imong sin, you change your mind, turn away from sin, and turn back to God. Mao na ang repentance. Pero ang restitution igsoon is a biblical principle about kailangan ka mubawi or imong husayon ang isa ka butang na every time nakasayop ka, na every time nakapangawat ka, na every time nakawala o nakaguba ka sa imong isig katao, is either gamit ba na or property mga igsuon. Kailangan ka mubawi. So in other terms, ang restitution mubawi or imuhang husayon. Actually sa Old Testament, prinsipyo na dyan na sa Ginoo sa tuwar sa mga Israel na every time makasala sila against sa isig katao, dili lang sila muhalad lang sa ilahang offering, sa sin offering, but instead, no, mubawi sila ba? Or husayon nila ang ilahang nabuhat against sa ilang isig katao. Sa Exodus 22 verse 1, if a man steals an ox or a sheep, it kills it or sells it, he shall repay 5 oxen for an ox and 4 sheep for a sheep. So nakapangawat ka sa imong isig katao o gano, 100,000, ang imong ibalik pa dyan sa iya, 400,000. Maunang restitution. Murag dako lagi siya. Maunang restitution, nagsoon.
Usay panagsara kay usahay karang mayra kay ta mangayra tay ta mo agmit og sala sa tong isig ka tawo pero dili nato itarong atong mga mali. Right? Mayra kay ta mo confess. No, kay mao man jud ang karakter sa isa ka Kristohanon. I-confess nimo ang sin. Ang problema dili nimo tarungon, walay dili nimo makita tong changes sa iyang life ba. Example sa restitution, example, no, kay Johanna, no, butan ako si Johanna, dili lang na akong banal, lahi na po daw akong sample si Johanna, si Pastora Johanna, no, nakaon na ko ang favorite na cake ni Johanna, butang na to, mix in, karang red ribbon na cake, na pinakamahal na cake, nakaon na ko yung cake. Nga, wala ko kabalo na iyaha ditong cake, nahurot na ko yung cake sa kalami, tapos na nagingon sa ko, uy, kay Pastora Johanna, biya na Pastora. So wala pa biya siya kakaon, kabalo ba ka favorite na niya? Ala, patay. Usa kong buhaton mo, repent ko. Jo, maduol ko ka Johanna. Jo, pasilua, jud ko. Ako, jud ang nagkaon sa imong cake. Repentance. Admit kasi mong sala. Sumutan, Jo, asa to nimo gipalit ang cake? Palitan ta ka palitan ta ka og mas 5 pa. Para mo bawi ko sa akong gibuhat na mali si mo. That's restitution. Restitution, sorry. Restitution. That's restitution, mga igsoon. Panagsara kay nato na gina-practice. I-practice doon nato na karon, no? No, sige, nakasala ka, nakakawat kag ballpen, o gisab, ibalik nimo 5. And mao nang restitution, igsoon. That restitution means you make things right. Itama nimo ang imuhang mga maligiyo, no? Zacchaeus showed him responsibility, no? Gipakita niya ang responsibilidad siya, responsible siya siyang sin. Naghimo siya restitution. Di ba usang gingon niya ganina sa verse 8? Iyahang ibalik ang katunga sa iyang wealth, sa iyang position. Then usang gingon, kung makalimbo pa jud ko, ibalik pa jud nako 4 times. So, dili na siya paghinambo kay Zacchaeus, lodoghanon niya kwarta, oy. Dili, si Zacchaeus, ang iyang repentance, na nag-obey siya dara sa principle, dara sa Ginoo. Mas klaro pa dyan dara, Numbers 5, chapter 5, verse 6 to 7, sa NLT. No? Pwede ba na ito i-screen na rin? Kung gusto na ko mabasa na yung tanan. So, klaro na rin, no? Give the following instruction to the people of Israel. If any of the people, man or woman, betray the Lord by doing wrong to another person, they are guilty. They must confess their sins and make full restitution for what they have done, adding an additional 20% and returning it to the person who has wrong. So si Lord, ang iyang prinsipyo dili lang ta mangayog pasaylo, makig-reconcile pa jud ta. Atong husayon, no? No, sometimes nay panahon, no, na dili kung sige lang tag pangayog pasaylo nya, wala na to ginatama ang ato ang mga binuhat ison, wala jud tong kabaguhan. And remember that you are not just turning away from sin, it is also doing what is right. I-prove nato ang atong repentance pinaagi sa atong actions. No? And restitution is not a legally obligation, but a sincere response from a genuine repentant. Ang restitution, dili na siya karang balaod na nato ni dira sa atong gobyerno, no. Response dyan na sa isa ka tao na tinud ang iyang pagpangayog pasaylo sa Ginoo o sa atong isig ka tao. Kaya naman, daghan sa to gusto kapasiluanan gikan sa Ginoo without taking responsibility toward others. No? Ison, whatever you made wrong, nakasayop ta sa tong isig ka tao. If you truly repent it, be responsible sa imong sala. If naaba kay nahimo na atraso sa isa ka tao, hantod karon wala pa nimo na isitil, karon dayon isitil nimo.
No? Kung naaba kay nahimo, no, naaba kay nahilabtan or nagub-an ng mga gamit, karon iuli nimo. No, ihusay nimo. Kay wala lang ta nangayog pasaylo, but himuon nat make an effort na i-correct na to sa atong damage na tong cause. Kung naba kay plato na wala pa nauli igsuon, naguba nimo iuli, no, tagaig bag-o pa dyan na plato, iuli dara sa imong silingan. No, say mga simple lang kay na mga butang, pero si Lord nagamatter pud ana. Kung napa kay utang, no, kung napa kay utang, nawa pa dyan nimo isettle, karang palong-palungon lang nimong tawag, sige, pasagdaan lang kadara, wala po kay karon, no, isettle jud. Kung if possible, isettle na to ang dapat isettle. Amen? Remember, example kang kanunay na ang pinakadali jud na masabta na to na restitution, karang sa dihang makaligis ta og kambing. Di ba? Dili jud pwede na sige lang kag suri jud kaayo nakaligis jud ko tapos mubiya na dayon ka sa tag-iya. Dili jud, di jud musugot ang tag-iya ana unsay imong buhaton. Bayari ako ang kambing pati siyang apo-apuhan bayaran nimo na tanan. Imagine. No mao nang deal sa restitution, bayaran nimo, ihusayon nimo. No? Narasa Ginoo. Ikatatlo, because responsibility seek reconciliation. So if we are responsible sa tong sala, we are humble enough mo admit, talikod ani, maghimo tag restitution, usayon na to, itama na tong dapat itama. Kay remember na ang restitution igsuon na walay lain tumong ana kundi ang ma-reconcile and ma-restore ang usaang na-damage na to sa tong isig katao. No? Walay lain katuyuan ana, ma-reconcile jud og ma-restore. Kay usay abi lang nato, butang lang ang atong naguba sa tong isig katao. No, pati pod ang relationship nato towards them. Naguba pod. No? So if you are responsible every time na makasayop ta, no? If responsible jud ta na pagkatao, every time makasayop lang ta in words sa atong kauban good, even though na kapangayon na nimo nagpasaylo, dili jud ka undangan sa imong conscience until dili nimo na husayon sa imong isig katao. And mao nang work sa Holy Spirit igsuon. And mao na every time na ay gisugo si Lord sa imo, every time makasala ta towards sa tong isig katao, ayaw jud likay-likay, no? Ayaw jud likay-likay or ayaw pud tago-tago. Ato ba nga jud? Pinaagi sa tabang sa Ginoo maigsoon. Amen? So, because seeking reconciliation will receive restoration. Luke 19 verse 10, usang response ni Jesus kang Zacchaeus sa iyang repentance. Sa salvation has come to this home today. Ang kaluwasan na naabot na diri sa iyang panimalay. O karing tao, gipakita niya na siya anak jud ni Abraham. Og ang anak sa tao nag-adto para to seek and luwason niya ang those who are lost. So si reconciliation igsuon makadawat jud ta og karang restoration. Si Zacchaeus, wala lang siya nakadawat og pasaylo dira sa Ginoo. Nakadawat po siya salvation gikan sa Dios. O sa tong klaseng salvation, restoration na reconcile siya dira sa Ginoo. No, restoration na ang iyang response, ma-reconcile ang iyang relationship towards others. No, ang iyang restoration na ma-transform ang iyang life. And maunang impact kung the moment ang isa ka Kristohanon na ay kaisog mo atubang sa iyang mga mali. No, na ay accountability sa iyang gibuhat against sa iyang isig ka tao. Mauna, kung kita igsuon, karang gibuhat na to ang tama iso makadawat jud ta og restoration. And remember na ang reconciliation igsoon is a ministry. 2 Corinthians 5:18. Now all these things are from God who reconciled us to Himself through
Jesus, through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. Igsuon ang pag-reconcile nato no sa atong isig ka tao, ministry po na atubangan sa Ginoo. Wala lang ta nagawali about reconciliation, about sa mga tao ma-reconcile ay lang relationship dara towards God. But kita mismo, we are doers, no? Dara sa pulong sa Ginoo atong ipakita no na mag-isog ta, mag-reconcile sa atong isig ka tao. Kita-kita na lang gani diri igsuon, mag-away-away pa jud ta. No? Kita-kita na lang gani diri pero dili pa jud magtinagdanay. And remember, ison, especially dako kayo impact ang reconciliation. Kaya kung makig-reconcile ka sa imong dili magtotoo dara kay Kristo. This, even though kaaway nimo na siya, even though nakigibuhat na against sa iya ha, pila ka mga unbelievers ang mutuo kay Jesus Christ tungod nag-reconcile ka sa ilaha. Pila ka mga unbelievers ang maluwas dara sa Ginoo tungod ikaw mismo gipakita nimo ang reconciliation towards sa ilaha. Amen. Dako impact ang reconciliation igsoon, dili lang kita pati pod ang mga unbelievers igsoon makasinati no dara sa karang peace dara sa Ginoo ba matarong ma-reconcile ang ilang relationship dara kay Lord. No? Pila ka mga tao ang masave dara kay Lord if mag-release tag forgiveness. Ipakita natong kindness. Ihusay nato ang atong problema towards them. Dili nato ipairal ang atong pride. Dili nato ipairal ang atong katong tama ko, ako ang tama, mali ka. No? Dili nato ipairal natong kalain. Dili nato ipairal ang ato ang karang ato ang ego. And mao ning ministry sa reconciliation igsuon. Walay lain tumong ani kundi i-unite jud ang body of Christ. Naay healing, naay kalinaw ug naay forgiveness sa usat usa. Mo nang ginaingon na term na live in unite in harmony and live in harmony and humility. Unity. No, harmony and unity mga ison. Wait lang. Pero remember my son, the work of reconciliation is hard and sometimes doesn't happen as we expected. So every time gani ikaw gani makasala, no? Ayo karang mamugos gud ka na maulian dayon ang relasyon ang iyong relasyon sa imong nabuhat against sa iyaha. Although God hates division and desire His people to live in harmony and unity, pero dili po sa tanang panahon, if we reconcile sa atong isig katao, pugso nato ang sitwasyon na mo-okay dayon ang tanan. Amen? Although forgiveness may be given, there are relationships that still needs boundaries. Naay relasyon na usahay dugay ma-restore. No, ayaw kalain kung dili pa mo maulian na ngayon na mo to ko pasaylo ngano wala pa man ko gitagad. Ikaw na gani kasala, ikaw pa magano. No, ikaw pa magdemand. No, ikaw na gani nakasala, ikaw na gani nakaguba, ikaw pa diyan magdemand. Lagi naman ako to, giilis naman ako giilis naman tong akong naguba sa iya ngano wala pa man ko gitagan. So ayaw pag demand ana may igsuon. Remember na ang relationship usay dugay pud nay panahon na nay uban dali na pay uban na dugay kay nga naman kailangan tong i-build tong trust na imong naguba. Ma-rebuild tong trust. No? Tong imong naguba sa imong isig ka tao. Napoy panahon na usay dugay pud ma-restore kay nga naman healing takes time. No? Nangay kog pasaylo sa iya. Gibuhat nimo ang tanan, gitama nimo ang dapat itama. So, healing takes time. Kung nay panahon na dili pa siya willing makigano sa imo ha, respect him or respect her. No? And pray to God
no sa milagro ng Lord na maulian ang iyong relationship. Possible jud maulian ma-restore ang relationship. Possible maulian ang inyong trust if both mundo is willing mo magpaubos kay Lord. Pero usa pa ingon sa Romans 12:18, if it is possible, Romans 12:18, if it is possible as far as it depends on you, kung posible nakadepende sa imuha, live at peace with one another. Sa ingon ni Paul, kung naay opportunity, kung possible, live at peace with one another. Klaro po ang gisulti ni Lord dara sa Matthew 5, no, sa 23 to 24. Na although dili ta magdemand na maayos dahil ng relationship, ang importante igsoon gituman nimo ang ang pulong sa Ginoo. You repent, you do restitution and reconcile ka siya. Kung dili mahusay ang relationship, at least gituman nimo ang gipasugo sa Ginoo sa imuha. Kaya naman importante jud ni makig-settle jud ta sa tong isig ka tao every time before ta maghalad dara sa Ginoo. Kay sa Matthew 5:23-24 ana siya. Ingon dara na before ka maghalad kay Lord, if naapay tao nakaaligut-gut pa sa imo, biyaay imong halad og isettle nimo ang tao. And mao ni, no? Biyaan jud nato makig-settle ta dara sa atong isig ka tao. Kay remember dili dunggan sa Ginoo ang atong mga pag-ampo if naa pagyapon tay mga wala na settle na atong mga wala na release na forgiveness o wala na to na settle no na atong mga sayop. So although wala man nato na meet ang atong mga expectation during sa reconciliation igsoon, i-obey jud si Lord. No, inay mo ang katapad, i-obey si Lord. No? I-obey si Lord, buhata ang saang tama o iyampo na dara sa Ginoo. So like Zacchaeus, be responsible sa enough, no? Sa imong sala, repent sincerely, make restitution and every opportunity, and pursue peace to one another possibly. Amen? So in conclusion, igsoon, sa life ni Zacchaeus, nagatudlo ka nato kung paano ta mo response. Dili lang mangayog pasaylo kay Lord, kundi maging responsible ta sa atong mga actions. Especially nakasala ta sa atong isig ka tao karon. Imong hinumduma kung kisa atong mga tao na kailangan pa isitel. Actually, even I myself gi-admit din ako na even though Kristohano na ako, nangalagad na ako sa Ginoo. Grabe akong pangawat kay mama sa una sa tindahan ba. And although nagpangayo na ako nagpasaylo kay Lord, pero dili gahapon na mawala-wala tong tong konsensya God na kanunay nagakonvict si Lord ang Holy Spirit sa kuha. Kaya nga naman, even though Kristohano na ako, wala na ako gi-confess kay mama, nangawat ba ako sa imong tindahan. Wala pagpagamay, bisa pagdako, no? Usabis kang pagpas pa na igsuon. Kung kailangan nimo i-settle, kailangan nimo confess, ipakita, wala ka kabalo, pinaagian na naitaang maluwas. Amen? So, be like Zacchaeus, igsuon. Now, nawala itong nakakailhan niya si Jesus Christ. Iyang gibarog, iyang gipakita ang iyang tinuod na pagpasaylo. Iyang repentance, maigsoon. Amen? So, now, nadili lang ta, a hearer of the word, but a doers of the word, mga igsoon. So despite sa mga usamay mga news karon mga igsoon, padayon gihapon ta na mo-obey kay Lord. Amen. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Amen. Atong idokot mga ulo, mag-aampo kita. Hallelujah, Jesus. Lord God, we thank you, Ginoo, for your word today, Ginoo. Nag-remind ka na mo, Dios, that your kindness, Lord God, lead into repentance, Ginoo. Ng tao, Lord God, makasinati, kung kisa man makasinati, dara si mong kaayo, dara si mong gugma, si mong kaluoy, Lord God. Makalid jud, Lord, og into repentance sa ilang life, matransform jud ang ilang life, Ginoo.
And today, Lord God, kung kinsa man tong tao nakaila, nairelasyon diha kanimo Ginoo, og hantod karon wala pa na settle ang dapat i-settle sa iyang isig ka tao, Lord God, right now, give them strength, Lord God, na itama ang dapat itama para mag-glorify ka sa ilahang kinabuhi o Dios, para ma-reconcile o ma-restore ang ilahang relationship, ang ilang life Ginoo. Labaw sa tanan, Lord, ma-transform, Lord, ang ilang life. Help us Ginoo, na sa dihang panahon Ginoo, na makasala mi sa mong isig ka tao, dili lang mi mangay pasaylo apan, Lord God, na among ipakita Ginoo ang ang pagtinuod na pagpasaylo pinaagi sa mga action, Lord God, ug dili na namo buhaton, Lord God. If Lord, kung nakasala mi sa mong isig ka tao, which means po, Lord, nakasala po mi diha sa imuha. And help us, Lord God, to correct it and align our ways Ginoo diha kanimo, Lord God, na ang isig ka tao, ang imong anak, Lord God, nang ginabuhi jud dapat, Lord, sa matarong na nanginabuhi jud, Lord God, in harmony, in unity, daraa si moang ngalan o Dios. Salamat sa kadaugan. Let your Holy Spirit, Lord God, mag-strengthen, mag-help ka na mo, Lord God. Dili na mo ni kaya in our own Ginoo. But Lord, patya tong ego na naa sa mo, patya tong pride na naa sa mo, pulihi tong kaluoy o gugma, Lord God, gikan kanimo. Salamat Ginoo sa imong pulong. Let your word, Lord God, magturok kini sa among mga kasing-kasing, dili kini kawat sa kaaway, apan, Lord God, mainumduman na mo ni Lord God, hantod sa hantod Ginoo. Salamat o Dios, we glorify your Ginoo. In Jesus' name, amen and amen.